Hello, mister. It's very wet out. It is. Go on, I'll open it, yeah. Oh my gosh. What's the temperature? Hmm? What's the temperature, sir? No, I didn't know. Matagal-tagal ko din hindi na suot yung necklace ko, ha? Kasi I'm not sure sa department okay bang mag-necklace. Do you want me to drive? I'll try to see what's that fall off. Our table is booked for 12:30 and now is 12:21. We just set off. We're gonna be late, mister. It'll take us 2 minutes to get there. Yeah, literally, this pub is Just over the hill from our house. 2 minutes. 2 minutes lang. Diba? It's not even a minute. Excited too. Who cares, isn't it? But we know from there to pick up, is it? Is that one there? Looks like it, isn't it? Oh, Is it? yeah, perfect. Oh, freezing. You're not going to eat all that, sure. That looks like a good portion. Yeah. Do you want to share? No. Are you sure? Not all made to Okay. Did she not carry it? I think that's what she said. She's going to get the custard. But I think it's fine as it is. Oh yeah, custard with it. I know you Try it. Yeah, she's coming out with custard. Umuulan pa din ba? It's still raining. I feel dizzy now after that shandy. Need a cup in it. So yeah. Ito pala yung binigay sa akin ni Mr. nung anniversary namin. Ito yung card. So, alam niyo, we went out nung Sunday. So, that was not our actual wedding anniversary. And I told Mr. na, oh, you don't need to get me anything, any card or flower. Kasi having a dinner is enough na. So, on the day of our anniversary, wala talaga siyang binigay sa akin. Kasi yun na nga, yun yung sinabi ko na wag na. So, ako naman, nag-assuming na, baka i-surprise lang ako niya ng card or flower. Pero, for the first time, wala talaga mga palangga. Na-shock ako. So, sabi ko sarili ko, ay, parang, hindi maganda sa feeling. Kasi kinikip ko yung mga card na binibigay sa akin ni Mr. from the very, very first year pa. Kinip ko na lahat yung mga card niya. And nilalagyan ko siya ng date. So, around lunchtime, sabi ko kay Mr. I will have a gap sa aking card. Wala akong 2024 kung hindi mo ako bibilhan ng card. Sabi niya, di ba, sabi mo, ayaw mo ng card. So, hindi kita binilhan ng card. Pero sabi ko sa kanya, I think I've changed my mind. So, sabi niya, sabi ko na nga ba? Ay, kaya ayun, nag-last minute si Mr. Napupunta talaga siya sa Tesco. Sabi niya, okay, I'm going to Tesco and buy you a flower and a card. Sabi ko, wag na, flowers card na lang. Pag-uwi niya, meron siyang bit-bit na flowers kasi nagigilty daw siya. Ay, naku mga palangga. Iwan ko talaga sarili ko. Kung hindi bibigyan, parang malulungkot. Ako naman yung nagsuggest na wag na.
anyway, so, well, about to prepare our dinner. So, our dinner for tonight is we're going to have a rice and chicken. Ginataang chicken yung gagawin ko. And I'll just use what we got in the fridge kasi ayaw ko na masayang yung mga vegetables dito. And I'm going to answer one of the most asked question recently sa aking YouTube. So, marami sa inyong nagtatanong kung meron bang board exam dito sa UK or kailan ba ako mag-take ng aking board exam. Many of you were asking. Kasi yun na nga, in-announce ko, natapos na ako sa pag-aaral, nagsimula na ako magtrabaho. And yeah, a lot of you were asking kailan ako mag-take ng board exam. So, to answer your question, saan ba tayo para mas maganda naman tayo tingnan? Si Postman yun. Oh, i-check ko lang muna ha. Meron akong, wait lang. Ang bilis, malisikak. Kasi meron kasi akong hinihintay na letter. Kaya that's why I am like keeping my eyes. Meron akong letter. I'm keeping my eyes sa Postman. Wait lang ha, wait lang. Babalikan ko kayo mamaya mga loves. Wait lang. I'm so sorry mga palangga at ngayon ko lang kayo nabalikan. So anyway, let's go back to our topic. So many of you were asking kung kailan ba ako magti-take na aking board exam. Nakapasa na ba ako ng aking board exam? Meron bang board exam dito sa UK? To answer your question, walang board exam dito sa UK. But hey, don't tell me na mas easy yung UK kasi walang board exam, 3 years lang. Baka masampal kayo ni NMC pag sinabi nyo yan sa kanya na mas easy lang. No, there's no such an easy route mga palangga. You need to put your effort and determination para magkaroon ng PIN registration dito sa United Kingdom. So, kung mahirap sa Pilipinas, mahirap din dito sa UK. So, every country kasi, meron siyang set of standards para sa mga nurses and midwifery. So, yung standards na yun is para mapatunayan ng isang tao na he or she can practice effectively, competently, and safely for the public. So, sino nga ba si NMC? So, si NMC mga palangga is a Nursing and Midwifery Council. Siya yung body, regulatory body ng mga nurses and midwifery dito sa United Kingdom. Sila yung nagsiset ng standards sa mga nurses and midwife para sa kanilang conduct, practice, and their education. So, sa loob ng 3 years, marami din kaming kailangan pagdaanan, marami din kaming kailangang assessment na kailangang ipasa para lang masatisfied namin si NMC na we can practice competently and safely for the public. Yung mga assessment na yun is standard yun. Si NMC yung nag-set ng mga assessment na yun para kailangan naming ipasa within those years, those 3 years of training. So for example, yung isa sa mga requirements ng NMC is kailangan naming mag-OJT sa hospital for 2,300 clinical hours. Kailangan namin yung kumpletuhin or otherwise hindi kami makakuha ng PIN. So I don't know kung meron ba ding set of hours sa Pilipinas. Alam ko na nag-OJT tayo pero I don't know if you need to do 2,300 hours or more. I don't know kung same. So meron tayong similarity pero may difference talaga. Kasi yung education standard ng UK at education standards ng Pilipinas is magkaiba talaga. Sobrang magkaiba. So, hindi lang sa Pilipinas, kundi all over the world. So, in terms of education, iba din yung set of standards ng natin pagkuha ng PIN dito.
So, like another example, yung mga nurses na pumupunta dito sa UK, diba, kailangan nilang mag-take ng OSCE or kung ano-ano pa yung mga tinitake nila. So, kami din, kailangan naming mag-take ng OSCE, pero ibang level yung OSCE namin kaysa sa international nurses. So, kailangan nila mag-take ng OSCE para mapatunayan nila or para ma-meet nila yung standard ng NMC standard. Kasi yung standard natin sa Pilipinas ay hindi siya standard dito sa UK. So, vice versa, kung gusto kong, kasi ako, diba? I qualified in the UK. So, kung, let's say for example, gusto kong mag-practice sa Pilipinas, gusto kong magtrabaho sa Pilipinas as a nurse, I don't know kung kailangan ko ba ding mag-take ng OSCE or kailangan ko bang, I don't know what kind of process do I need to take. Paki-comment kung alam nyo. So, those are the things na magkaiba talaga. So, to conclude this, mga palangga, there's no such an easy way talaga na makakuha ka ng PIN registration dito. Kasi may nag-comment din sa akin, ay baka under the table yan kasi sobrang bilis natapos. So, nung nabasa ko yung comment na yun, anong under the table? Hoy, walang under the table dito kasi ay nako, if you try to attempt ay nako, masisiba ka na. Kasi no talaga yan dito sa Pilipinas lang ata yan. I am not disrespecting Philippines, but there are instances na nangyayari yan. Hindi ko naman nilalahat, but yes, there are still under the table talaga na mga nagaganap sa Pilipinas. Inuulit ko, hindi po lahat, pero yes, meron. But yeah, if you said na under the table, hay nako, wala akong dyan. Hindi ako guilty kasi yung naabot ko ngayon ay pinaghirapan ko talaga and they are all legal. Pinaghirapan ko to and I work hard for this to get where I am today. So, I don't have anything to hide. So, yeah, walang dito. Walang board exam. So, hindi din talaga ako masyadong expert sa pag-explain ng topic na to or sa discussion na to kasi mismo din ako, nalaman ko lang din na walang board exam dito sa UK nung first year ako kasi tinanong ko talaga yung teacher ko na may board exam ba? Sabi niya wala. Pero feeling ko, ang pinaka-board exam talaga dito is yung nila dito, dissertation or thesis kasi yan yung pinakamahirap ha. Feeling ko, yan yung pinakamahirap kasi individual siya and I don't like research mga palangga. Pero nakayanan naman. So, dito, once na matapos mo talaga yung mga OJTs mo, yung mga assessment mo, you pretty much know na makakapasa ka ba or hindi. Kasi, pag wala kang mga resub, ay di, assume na makukuha mo yung PIN mo towards the end of your course. Kasi, kung wala kang resub, makikita mo naman yun sa grading mo, diba? Dito sa university ko, yung nila, yung mga final transcript, sinisend nila end of August. So, yun na yung pinaka-final transcript mo. Pero, before that, alam mo na kung makakapasa ka or hindi. Kasi, kung nakapasa ka sa mga, sa assessment, sa OJT mo, tapos, wala kang problema in terms of behavior, yung good character conduct, something na yon. So, makakapasa ka talaga at makakuha ka ng PIN dito. Pero, this is only my opinion ha, and based on my observation lang. Inuulit ko, please, this is purely my opinion. Feeling ko lang talaga na yung mga nurses na galing sa Pilipinas, mas lamang talaga yung knowledge nila kumpara sa mga nurses dito. Kasi, sinabi ko yun kasi sa atin kasi general nursing sa Pilipinas. So, all over tayo. Whereas dito kasi, talaga, focus sila ba? So, meron silang 4 fields of nursing: adult, pediatric, or children's nursing, mental health, and learning disability. So, kung ano yung
field na choose mo, yun yung pasyente na kailangan mong i-focus. So, yung mga nurses sa Pilipinas, mas malaki talaga yung advantage nila about sa anatomy and physiology. Kaya, mas marami silang knowledge in terms sa mga pasyente. So, yun lang yung yun lang yung kasagutan ko sa mga question niyo. So, kung may mali man akong nabanggit doon, correct me if I'm wrong. So, yeah, yun lang. So, bye-bye na mga palangga kasi marami pa akong e-learning na kailangan gawin. So, bye-bye! Ingat mga loves!